Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Mas malalim na ngayon ang Suns Booker in line sa $321 million deal. At ito na ngayon ang plano ni Dunleavy sa Warriors matapos ang draft. May napapansin sila kay Alex Tuhey. Pumasok ang Phoenix Suns ngayong summer na ito bilang isa sa mga sentrong paksa ng NBA off-season kung saan nakatutok ang lahat sa hindi maiiwasang trade ni Kevin Durant at kung ano ang susunod na mangyayari matapos nilang tuluyang ipamigay ang future Hall of Famer. Nakuha na natin ang sagot sa unang bahagi ngayong linggo nang ipinagpalit ng Suns si Durant sa Houston kapalit nina Jalen Green, Dillon Brooks at ang ika-10 pick sa draft na naging si Kaman Maluach mula sa Duke. Ang pagkakakuha kay Jalen Green bilang pangunahing kapalit ni Durant ay nagtataas ng kilay sa marami. Puno na ang backcourt ng Suns kina Devin Booker at Bradley Beal bago pa idagdag ang isa pang shooting guard. Gustong ipatrade ng Suns si Beal pero may natitira pa itong 2 taon at $110 milyong sa kontrata at may no trade clause na ayaw niyang i-waive maliban kung ideal ang sitwasyon. Kaya malabong mangyari ito. May mga nagsasabing ang pinakamainam na hakbang para sa kinabukasan ng Suns ay ipamigay si Booker kapalit ng napakalaking kapalit pero siya ang tanging homegrown star ng team at pinakamatagal ng player sa roster ng Phoenix. Wala silang balak na i-reset ang buong team. Lalo pa itong pinatibay matapos ang ikalawang round ng NBA draft nang ipinaliwanag ni Brian Windhorst ng ESPN na si Booker ay aktibo sa paghahanap ng bagong coach ng team at nakikipag-ugnayan sa front office habang tinatalakay ang Durant trade. Inaasahang magiging aktibo rin si Booker sa pag-usad ng isang record-breaking na 2 taon, $150 milyong na extension ngayong summer ayon kay Windhorst. Kapag napirmahan ito, tatagal si Booker hanggang sa 2030-31 season at magkakaroon siya ng kabuuang 5 taong kontrata na nagkakahalaga ng $321 milyong kasama ang natitirang 3 taon at $170,000 sa kasalukuyang kontrata niya. Malaking halaga ito at mahirap sisihin si Booker kung pipirma siya agad para dito kahit pa hindi malinaw ang pangmatagalang plano ng Suns maliban sa kanya. Sa kabilang banda ng Durant trade, buo ang commitment ng Houston Rockets na manalo ng kampyonato ngayon na. Bahagi na ito ng layunin nila noon pa man, pero may batang roster sila na pwedeng bumuo ng tagumpay sa mas dahan-dahang paraan batay sa kanilang magandang performance noong nakaraang season bilang pangalawa sa Western Conference kahit na na-eliminate sila sa 7-game series laban sa Warriors. Pero sa halip, ginawa na nilang sarili nila bilang pangunahing kalaban ng Thunder. Upang matupad ang layuning iyon na mapatalsik ang OKC, maaaring kailanganin pa nilang magdagdag ng mas maraming veteranong player. Sa sumunod na balita naman, natapos na ang unang yugto ng off-season ng Golden State Warriors ngayong taon kasabay ng NBA draft at ngayon ay magsisimula na ang totoong kilos. Habang ang magiging kinabukasan ni Jonathan Kuminga ay maaaring magsilbing domino effect na makaaapekto sa buong free agency ng Warriors na nakatakdang magsimula sa Lunes ng umaga, ibinahagi ng general manager na si Mike Dunleavy sa panayam ni Tim Kawakami sa The TK Show kung ano ang pangunahing focus ng team sa nalalabing bahagi ng off-season anuman ang mangyari kay Kuminga. Ayon sa amin, pinakamahalaga ay matukoy kung sino-sino ang tiyak na mananatili sa team at paano namin sila mapapalibutan ng tamang pyesa, ani ni Dunleavy. Paano natin susuportahan sina Steph, Jimmy at Draymond, sina Brandon Podziemski, Moses Moody at iba pa? Ano ba ang kulang sa kanila? Ano pa ang kailangang idagdag sa grupo? Dagdag pa niya, may ilang tiyak na kasanayang hinahanap kami para sa parehong opensa at depensa pero importante ring maunawaan kung anong uri ng mga players ang bagay sa sistema. Sino ang epektibo sa ilalim ni Steve Kerr kasama sina Steph at Draymond at sa estilo ng laro na matagal na naming ginagamit? Medyo masalimuot ito, parang nagtatahi ng karayom pero may ilang players dyan na pwedeng magpahusay sa team. Matapos ang masaklap na pagtatapos ng kanilang season kung saan na-injure si Curry, nananatiling buo ang intensyon ng Warriors na magtagumpay sa loob ng isang season habang kasama pa ang kanilang superstar point guard at ang mga batikang kasangga nito. Kaya anong klaseng player nga ba ang hinahanap ni Dunleavy? Ang maganda, maraming available na players ngayon, maging sa free agency o sa pamamagitan ng trade at mga offer, kaya pipili kami ng mga players na akma sa sistema.
Kailangan balanse. Dapat kayang mag-shoot, mag-pass, magdala ng bola at magbasa ng laro sa opensa. Sa depensa naman, dapat marunong bumantay at tumagal sa pisikal na laro. Hindi pwede yung mahusay lang sa shooting pero salat sa depensa. Abala yon. Naghahanap kami ng mga piyesang tunay na makakatulong sa team. Sa tingin ko, naging maayos naman ang galaw namin sa free agency, maging sa minimum contracts o sa exceptions. Maganda ang pakiramdam ko tungkol sa grupo at sa potensyal naming pagbutihin pa ito. Titingnan natin kung anong magagawa. Samantala, bibigyan si Kuminga ng qualifying offer bago ang deadline sa linggo. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng karapatan ang Golden State na tumbasan ang anumang offer mula sa ibang team dahil siya ay isang restricted free agent. Opisyal namang magsisimula ang negosasyon ng mga team sa mga players sa Lunes. Speaking of Warriors, nagdesisyon ang Golden State na mag-trade down ngayon sa NBA draft. Piniling kumuha ng 2 second round picks imbes na isang top prospect. Kinuha nila si Alex Tuhey bilang ika-52 pick at si NCAA champion Will Richard bilang ika-56 na pick. Sa kanilang post-draft press conference, inilatag ni Warriors GM Mike Dunleavy Jr. ang mga inaasahan para sa kanilang mga bagong rookies. Ayon sa kanya, bagamat naniniwala siyang maganda ang nadagdag sa kanilang roster, hindi niya inaasahan na agad itong magdadala ng malaking epekto sa team. Sa tingin namin, bagay sila sa kultura ng team. Akma sila sa programa namin at sa estilo ng laro na gusto naming laruin at excited kami para sa kanila, sabi niya. Pero hindi ko inaasahang makakagawa agad sila ng malaking epekto bilang mga rookies. Mahirap iyon. Si Richard ang naging ikatlong nangungunang scorer ng Florida sa kanilang kampanya patungong kampyonato. Nag-average siya ng 13.3 points, 4.6 rebounds and 1.9 assists per game on 48.7% shooting during their run. Samantala, si Tuhey ay nag-average ng 10.6 points, 4 rebounds and 1.4 steals on 44.9% shooting in Australia's NBL last season. Ipinagpalit ng Warriors ang kanilang ika-41 pick sa Suns upang makuha sina Alex Tuhey at Will Richard. Bagamat nakita na ng team ang tagumpay mula sa second round picks noon gaya ni Draymond Green, sinabi ni GM Mike Dunleavy na hindi inaasahang agad makakatulong ang 2 rookies sa team na lumalaban para sa kampyonato. May potensyal daw sila pero hindi sila inaasahang magiging instant contributors. Gumawa rin ng hakbang ang Warriors bago ang trade deadline kung saan nakuha nila si Butler mula sa Heat kapalit ni Andrew Wiggins. Umaasa ang Warriors noon na makakapasok sila ng malayo sa playoffs pero nabigo sila matapos ma-miss ni Stephen Curry ang halos buong second round series laban sa Minnesota Timberwolves. Nasa win now mode ang Warriors kaya hindi inaasahan na agad makakatulong ang kanilang mga bagong rookies na posibleng ilaro muna sa G League bilang pangmatagalang proyekto. Matapos ang draft, pumirma rin sila kay Chance McMillian mula sa Texas Tech. Ang senior guard ay nag-average ng 14.2 points and 4 rebounds of 52.3% shooting noong nakaraang season para sa Red Raiders. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?